So, ang title ng ating sermon today is Surprising the World. So, bilang mananampalataya, kailangan i-surprise natin ang mundo. At sa Colossians chapter 4, verse 2 hanggang 6, manggagaling yung ating text. No? So, siguro, next year na tayo magtuloy doon sa ating pangalan nito. Sa ating wala na, kaka-Alzheimer na. Sa ating series, no? Yung series natin. Next year na natin itutuloy kasi New Year ngayon. Kaya bahin naman natin yung para hindi tayo magsawa. So, galing sa Colossians chapter 4, verse 2 to 6, no? And last week, pinag-usapan natin yung tungkol dun sa Magi, no? Yung tungkol sa gifts, kung ano ba ang significance o meaning ng mga gifts na dinala nila. At tayo bilang anak ng Diyos at bilang mananampalataya, dapat din tayo mag-offer ng gift sa ating Diyos, no? Which is yung ating worship at yung ating buhay. So, dahil nga New Year, marami tayo dapat ngayon na yung New Year's resolution. No? Ini-encourage ko kayo na mag-New Year's resolution. No? Kasi hindi tayo perfect. No? Marami tayong flaws. Marami tayong kakulangan. So sana, bago matapos yung year, magbulay-bulay tayo sa ating sarili. And yung mga flaws natin, idulog natin sa Diyos na siya natin New Year resolution. No? Marami, no? Marami. Hindi ko na iisa-isahin yung ating mga flaws o yung mga weaknesses natin. So, dapat ilapit natin sa Lord. So, para pagpasok ng New Year, no, sabi nga ni Hannah kanina, dapat yung New Year natin, vibrant and energetic. Kailangan alisin na natin yung mga, iwan na natin sa 2025, yung mga luma natin, yung mga sablay natin karakter, maguhin natin. No, at isa ron, sa mga dapat nating pagplanuhan this coming year, ay yung pag-evangelize. No, kasi yung Christmas party natin, ang tema no, evangelistic, no? Pero meron ako nakitang mga guests, pero konti, hindi ako satisfied. No? So, ang tema ng New Year natin dapat to evangelize. No? Kung ano yung mandato ng church, dapat gawin natin. Ang problema, maraming takot. No? Mag-evangelize. Bakit kaya? Bakit kaya maraming takot mag-evangelize? Sino yung nakaranas na ng evangelism? Yung totoo. Wala? Isa. Sino pa? 2. 3. 4. 4 lang nakaranas sa evangelism. So, isama natin sa ano to? Isama natin, lalo na yung mga hindi pa nakaranas, isama natin sa New Year's resolution natin na mag-evangelize tayo. No? Nasubukan nyo na ba yung kumakatok kayo sa bahay? Ha? No? Yung typical evangelism, no? Kakatukan, no? Magandang hapon po, magandang umaga po. Lalabas, no? Ano po yun? Patay ka na. Ano yung sasabihin mo? Doon pa lang, struggle ka na. Ako, first time kong nag-evangelize, ay talagang hindi ko alam. Yung mga Korean kaming mga visitor, galing sa Korean. No? So yung, yung leader namin, sabi, samahan mo sila kasi hindi sila marunong mag-Tagalog. Sinamahan ko, no? 2 sila, isang babae, isang lalaki, galing 3 kami, simula kaming mga to, ng mga bahay.
Ngayon, pagkatok, sila yung kakatok. Alam niyo yung salitang tao po, alam nila. Tao po, kakatok na ganyan. Pagbukas, no, nasa likod ako eh. Pagbukas, hatakin akong gano'n, nalagay ako sa harap. Eh wala akong experience, hindi ko alam paano mag-evangel. So, siyempre, yung instinct ka lang ang pagaganahin ko. No? Pagharap ng tao, ano po yun? Ang sagot ko, pag kayo po ba namatay, saan kayo pupunta? Kumbaga, medyo harsh yung dating ko. Wala akong maisip eh. Dahil hindi ako marunong mag-evangel. Pag kayo po ba namatay, saan kayo pupunta? Sa langit o sa impyerno? Minsan nagugulat yung bubukas. Ano ba to? Pagbukas ko ng pinto, langit o impyerno ka. Siyempre, sasagot lahat, langit. Wala pa ako natanong na ganyan na gusto sa impyerno. Pagdating sa langit, pag sagot nyo ng langit, ay namin opportunity ka na noon. Pwede ka na makipag-diskusyon sa kanila. Sa madaling salita, ang nangyari, imbis na ako ay guide lang dahil mga foreigner sila yung naging guide mo. So, pagkatok, parang pag yung pagkatok na gano'n, may tulak sa akin sa harap ko gano'n. So, napakahirap. Mahirap talaga. Lalo na kung di tayo equipped. No? Maraming mga kinds of evangelism, no? Yung street evangelism, no? Si Pastor JB, hanga ako sa kanya kasi masigasig sila. Sila dalawa ni Pastor Randy sa street evangelism. No? Yung makikita nyo sa street na hindi yung nangihingi ng pera, iba yun. Yung nag-preach sila sa gitna ng daan, hindi yung nangihingi ng pera. Kaya hanga ako doon sa kanila. No? Minsan gusto ko sumama sa kanila kasi hindi ko pa na-experience yun. Yung mga nasa mall, no? Yung mga nagbibigay ng trucks, yung namimigay ng trucks, palagay ko, yung iba sa atin dito, na-experience na natin. Yung nakaraan, bumabagyo, no? Nagbigay tayo ng truck. No? Parang nabasa ang sisi yung iba sa inyo dahil nabasa ng ulan. No? So yung evangelism, no? Parang ano yan, pwede natin i-compare sa recruitment agency. No? Yung mga naghahanap ng trabaho, no? Pupunta ka sa agency, nagre-recruit ka, ako agency, magre-recruit ako ng tao nagtatrabaho sa akin. O kunyari, mayroong ibang company na nangangailangan ng manager, nagre-recruit ako ng manager. Parang gano'n ang evangelism. No? Parang recruitment agency yan. So dahil parang kang recruitment agency, pag equip ka, sabihin alam mo mag-recruit ka ng tao tapos wala kang ibibigay na trabaho. No? So ano ba yung mga trabaho na yan? No? Mula natin yung ating usap. Sa Ephesians muna tayo, Colossians yung ating text. Meron akong gusto i-highlight dito. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11. And He Himself, gave some as apostles, some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors, and some as teachers. No? Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? 1, 2, 3, 4, 5. 5, tama. Ang tawag dyan? Fivefold ministry ang tawag dyan. No? So yung pagiging evangelist, nandyan. Kasi pag nag-evangelize ka, ang tawag sa'yo, evangelist. No? Pag nag-preach ka, ano tawag sa'yo? Preacher. Pag nagtuturo ka, ano tawag sa'yo? Teacher. No, magkakaiba yan. So kaya nga fivefold ministry. Yung apostles and prophets, nag-cease na. Tumigil na yan. Wala nang ganyan. Bakit? Kasi canonized na yung ating Bible. No? Yung Bible natin, canonized na. Sabihin, wala nang pwedeng idagdag doon. No? Sabi ng Revelation, sabi ni John, sino mang magdagdag o magbawas dito, dadanasin niya lahat yung sumpa na nakasulat doon. No? Kaya wala na yung apostles and prophets. Nagsis na. No? Kaya mag-iingat tayo kapag mayroong nag-declare o nag-claim na siya ay apostle, abay,
Parang kaduda-duda yun. Kasi, unang-una, ang requirements ng apostle, ano? Personal encounter with Jesus. Kaya bago sila mag-claim na sila ay apostle, dapat meron silang personal encounter. Una lang yun, tatlo yun. Okay, so sabi, evangelist kasama dyan. No? So, ibig sabihin, yung pagiging evangelist, gift. Gift yun. Walang isa man sa atin dito na evangelist na ipinanganak siyang evangelist. No? Kaya yung minsan, yung iba, ayaw nilang mag-evangelist kasi alam nila, wala silang gift o evangelism. Pero ano ba ang sabi ng Scripture tungkol sa evangelism? No? Tignan natin kung ano yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Colossians. Ito nga. Colossians chapter 2, verse 2. No? Devote yourself to prayer. No? Being watchful in it with thanksgiving. No? Makikita natin, lagi sinasabi ni Paul sa mga church, no? Yung mga in-establish niyang church. Pag sumulat siya, devote yourself to prayer. Pray without ceasing. Always pray. No? Ibig sabihin, mahalaga yung panalangin. No? Kasi sa panalangin, yun yung pagkakataon natin, nakikipag-usap tayo sa ating Diyos. No? Yun yung time. Ang isang magulang, tuwan-tuwa yan pag nakikipag-usap ang kanyang anak sa kanya. Kasi mga magulang dito, sino yung ayaw kausap yung anak nila. Kahit anong kulit niyan, gusto niya kausapin, gusto na magulang, kakausapin nila yung, gusto na magulang, kakausapin sila ng kanilang mga anak. No? Kahit anong kulit niyan, gusto mo makipag-usap sa iya. Kaya sinasabi ni Paul, dapat lagi tayo maging mapanalanginin. And hindi lang yun. Sabi, with thanksgiving. Pag nag-pray naman tayo, huwag naman puro hiling. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin. Huwag yung puro higi lang tayo, minsan tutulak din tayo. No? Pag puro kabig, minsan tulak rin. No? Yung word na devote, ginumitan ko. No? Kasi gusto ko malaman natin ano ba ibig sabihin niya. Sabi ng devote, ibig sabihin niya, biblical meaning, ceaselessly active. No? Dapat aktibo tayo sa prayer. Sabi pa niya, being watchful, dapat watchful tayo. Ano ba ibig sabihin ng watchful? Alert. No? Ibig sabihin, dapat we are active in our prayers, alert, and with thanksgiving. Ang tanong, nagagawa ba natin ito? O natutulog tayo nang hindi tayo nakakapag-pray? Gumigising ba tayo sa umaga, nalaalala natin ng Diyos? Kapag gising mo sa umaga, dampot ka ng cellphone, ano ba yung, ano ngayon? Facebook, Instagram. Ha? Nakakalungkot yung gano'n, no? Pag gising mo, ang unang papasok sa isip mo, cellphone mo. Ibis na ang Lord ang unang papasok sa ating isipan. No? May magulang kayong matutuwa kapag yung anak nila ang iniisip yung lagi kapitbahay nila. Hindi sila. No? Naigip pa yung Facebook eh. Hindi natin nakakalimutan mag-scroll. Scroll. Tanungin mo, lahat ng balita sa Facebook, alam. No? Kung hindi Facebook, Shopee. Lalo na ngayon, alam ko, marami kayong mga pera ngayon. Dahil nagpas ko. Shopee, ito, basket, add to cart, no? Mabuti pa yung Shopee, araw-araw binubuksan nyo, no? Dadating na ba yung order ko? Oh, delivery date na. Status, out for delivery. Alam natin yun, no?
Na magbibili ka pa bago ka umalis. Oh, may parating akong Shopee, pantayan mo. No? Pero yung salita ba ng Diyos, nagawa natin, nakapag-pray mo tayo, Lord, salamat dahil sa araw na naman, dinagdag mo sa aking buhay. Salamat sa pag-iingat mo sa akin sa buong magdama. Salamat kahit napanaginipan ko yung kinaiinisan ko, at least nagising ako. Hindi ako binanguno. No? Nagagawa ba natin yan? Minsan buong araw, lumilipas, no? Hindi tayo makapag-pray. Tama mali. Ang lumilipas buong maghapon. Ang dami mong ginawa, no? Nanood ka ng TV, nag-cellphone, lumabas ka, nakipagkwentuhan ka sa mga barkada mo, sa mga kaklase mo, kumain ka sa Jollibee, sa McDo. No, kahit short prayer, di mo nagawa. Lord, salamat dahil kumain ako sa McDo. No, yun ang nakakalungkot, no? Pangalawang tanong, sabi with thanksgiving. Lagi ba tayo nagpapasalamat sa Diyos? Ha? O yung mga malalaking bagay na pinagpapasalamat natin, yung maliliit na bagay, hindi natin pinapansin. Ang nakakalungkot pa, imbis na maging thankful, nagiging reklamador pa tayo. Nagiging reklamador tayo. Lalo na sa mga nanay. Naku, ang dami ko na naman labahin. Wala nang katapusan itong labahin ko. No? Ang tanong, dapat magpasalamat tayo. Marami kang labahin kasi marami kang damit. Kung wala kang damit, wala kang labahin. Anong gusto mo? Walang labahin o yung maraming labahin? Ha? Kasi kung wala kang labahin, wala kang damit. Nakita ba natin yung mga taong grasa dyan sa labas? Walang mga damit yun. Kaya walang nilalabahan yun. Ano ba gusto natin? No? Karamihan, puro sa nanay kong nilista ko. Kaya pasensya na kayo mga nanay. Yung iba naman, ang dumi ng bahay. Noon ba yan? Linis dito, linis doon. Wala nang katapusan. Yung ating paglilinis. Naisip ba natin minsan na hindi lahat ng tao may sariling bahay? No? Kung walang bahay, wala kang lilinisin. Yung ganun ba gusto natin? No, yung mga nakatira dyan sa lansangan, walang mga bahay, kaya walang nililinis. No, minsan ba naisip natin, Lord, salamat. Kahit na napakarami kong nililinis. Salamat, Lord, kasi meron akong bahay na tinutulugan, tinitirahan, safe ako pag umulan, hindi ako nababasa. No? Sa paglalaba, Lord, salamat. Kahit ang dami kong nabahay, salamat. Dahil ito, ebidensya na marami kong damit. No? Ito pa, sa nanay na naman. Luto na naman. No? Luto na naman, araw-araw na lang, puro luto, maghapon, 3 times a day. Wala na katapusan kung pagluluto na patunay. No? Naisip ba natin na hindi lahat ng tao meron iluluto? No? Naisip ba natin na yung iba walang makain? No? Tapos tayo nagko-complain, imbis na, Lord, salamat, kahit pagod ako, meron ako iluluto. Yung ibang mga tao, walang mailuto. Diba? Kaya sinasabi ni Paul, with thanksgiving. Kailangan natin pansinin yung mga bagay na yun. Hindi yung mga pera marami, yun lang pinagpapasalamat natin. Maraming regalo, yun lang pinasasalamatan natin. Yung mga behind the scenes, hindi natin pinasasalamatan. No? Sa mga nagtatrabaho naman, reklamo na reklamo. Trabaho na naman, papunta sa sakayan ng jeep, pupungas po. Araw-araw na wala tapusan ng trabaho na ito. No? Hindi mo natin naisip na hindi lahat ng tao may trabaho. Yung iba naghahanap ng trabaho, ikaw binigyan ka ng Lord ng trabaho, reklamo ka ng reklamo. No? Pinagpapasalamat ba natin na Lord, salamat sa trabaho. Kahit bubog sarado ako, at least meron akong trabaho. Hindi ko gaya ng ibang mga tao dyan, naglalakaw na hold up na lang kasi walang trabaho. Sa mga estudyante, pasok na naman. No, school na naman. No? Hindi ka ba magpapasalamat na hindi lahat ng
kabataan nag-aaral. No, dapat pagpasalamat natin. No, meron nagpapaaral sa atin. Nakakapag-school tayo. Hindi lahat ng tao o estudyante nakakapag-aral. Ilan lang yan sa mga example na dapat isama natin sa ating New Year's resolution. Yung pagiging grateful. No? Na ipagpasalamat natin yung mga bagay. Kasi ang nangyayari kung mga ito, nasa likod ko, behind the scene. Kaya hindi natin nakikita. Pagpasalamat natin yan kasi ang gusto ng Lord, yung grateful ka. Naalala mo yung kwento ng 10 leper o ketuwi. Isa lang ang bumalik, di ba? Isa hindi. Di ba? Tuwa-tuwa si Jesus, sabi niya, Gentile pa yung bumalik para magpasalamat. No? Laging sinasabi ni Paul yan, kailangan, pag nag-pray tayo, with thanksgiving palagi. Isipin mo na yung dapat mo pagpasalamat. Kahit hanggang sa mga tulugan mo na lang, Lord. Abutin ako 24 oras para ipagpasalamat ko lahat yung blessing mo. Okay lang yan, sige. Hanggang makatulog ka. At least, nakikita ng Lord na ina-appreciate mo yung ginagawa niya sa iyo kahit maliit na bagay na. Verse 3, praying at the same time for us. Ito yung dapat to gawin ng church as well. That God will open up to us the door for the word so that we may speak the mystery of Christ, for which I have also been bound. Sabi ni Paul, ipanalangin natin na magbukas yung pagkakataon. No? Magbukas. Lalo na para sa mga evangelist. No? Kasi ang problema natin, walang evangelist dito, no? Okay, so kahit walang evangelist mamaya, makikita natin kung sino yung pwede isama dyan sa panalangin na yan. No? Ipanalangin daw natin, mag-open yung opportunity. No? Kasi kahit anong gawin natin, kapag naka-close ang pintuan, no? sabi ni Jesus, kapag kinlose niya yung pintuan, walang sino man makapagbukas. Pero pag binuksan niya naman, wala naman kahit na sino ang kayang magsara. Kasi, ang tunay na purpose ng church is to share the gospel or evangelize. Nagagawa ba natin yun? Bilang church? No? Nagagawa ba natin? Kasi kung hindi natin nagagawa, ay hindi tayo pwedeng tawagin church. No? Bakadahan lang to. Kasi, hindi mo natin nagagawa yung to preach the gospel, share the word, no? Ang purpose ng church is to share the gospel, to evangelize. Kasi ang church, tayo yung ambassador ni Jesus. Alam niyo ba yung ambassador? No? Ambassador representative sa ibang bansa. Kung tayo ganun din, kasi we are not of this world na. No, nung tinanggap natin si Jesus, nung nampalataya tayo kay Jesus, hindi na tayo taga-mundo ito. Tayong mga foreigners na dito. Nandito tayo as ambassador ni Jesus. Kailangan sabihin natin sa kapwa natin bilang ambassador kung gaano kaganda yung nag-aantay sa atin, which is the kingdom. Ang problema, paano mo ma-share yung hindi mo alam? No? Ano ba yung kingdom? No? Hindi natin, ano ba yung kingdom? Ano ba yung meron doon? No? Ito meron doon sa kingdom. Baka puro kulungan yan. No? Kasi hindi natin alam eh. Yun ang problema. Dahil doon, mauuwi na naman tayo sa salita ng Diyos. Dito natin malalaman kung ano yung kingdom. No? Dapat in every opportunity we have, in
every opportunity we have, i-share natin yung kingdom. Ano ba meron doon? Kasi pag evangelist ka, dapat malakas ang loob mo. Isa sa mga, ano yan, no? Katangian ng evangelist. Kailangan malakas loob mo, kailangan makapal ang mukha. Na pag mahihain ka, yung pagkatok mo, nagtatago ka. Walang kwenta yun. No, hindi magiging effective. Sa Thanksgiving lang no? Nakikita ko minsan yung iba sa inyo, mahihain, no? Pagka nakaranas na rejection, ayaw na magbigay. Huwag yung Muslim yan. Iyan nga ang dapat mong bigyan, Muslim. Huwag yung Muslim. Huwag yung pamukhang suplado. Ano yung nalaman? Natatakot yung iba, nahihiya, kulang sa lakas ng loob. Pero kapag lagi mong ginagawa yun, lalakas din ang loob mo. At lagi nating tatandaan, huwag tayo madidisappoint kung hindi tatanggapin yung ating traps. Huwag tayo madidisappoint kapag kumatok sa bahay, hindi ka pinagbuksan. Huwag tayo madidisappoint kapag sinishare mo yung gospel, bigla kang binlock. Huwag natin pag-usapan yun. Okay na. No? Huwag tayo madidisappoint. Bakit? Kasi, gagawa na natin yung ating trabaho. Ang susunod na step, kaninong trabaho na sa Holy Spirit na yun. No, hindi natin kaya baguhin ang puso at kalooban ng tao. Ang sa atin ay i-share lang yung gospel. No? Sabi nga, we are the light of this world. No? We are the light of this world. Yung fuel, alam niyo ba yung gasera? Yung mga youth natin, kaya minsan pag nagtanong ako, iisip ko, alam nito mga ito. Lalo na hindi nakaranas to ng mga gasera. Gaya niya, gasera yung merong lalagyan ng ganyan, may oil o kerosene sa loob, tapos merong wick, yung hindi si John Wick yung pitsa. Yun ang gasera, lampara. Okay, pag sinindahan mo yon, yung wick, kukuha siya ng fuel doon sa baba ng bote. So we have the light. Doon kino-compare ang isang mananampalataya. Tayo yung light, no? Sino yung fuel? God, no? Holy Spirit. No? Ngayon, kapag tayo gumawa ng isang bagay, halimbawa evangelism, nang hindi natin kinukonsulta sa Diyos, hindi natin inilalapit sa Diyos, ibig sabihin, wala tayong fuel. No? Ano mayayari pag sinindahan mo yung gasera ng walang fuel? Masusunog yun, yung wick, yung chak. Masusunog kasi dry. Walang fuel na hinihigo. Ano mangyayari? Pag naubos yun, patay. So, ganoon din. Ang isang mananampalataya na nag-evangelize o nagsishare. Kapag umasa tayo sa ating sariling kakayanan, matutulad tayo sa gasera. Mamamatay. No? At kapag namatay yung anong nangyayari pag walang gasera, walang fuel yung gasera, anong nangyayari? Habang umaapo yung wick, siya. Hindi na mausok, nasakit sa ilong, so ganun ang nangyayari sa atin. Kaya kailangan natin ang Holy Spirit, no? Para gawin yun. Verse 4, no? Sabi pa ni Paul, that I may make it manifest in the way I ought to speak. Ikaw, balikan mo muna, baka meron ako nakalimutan. Okay, so sabi sa verse 4, that I may make it manifest in the way I ought to speak. No? Sabi ni Paul, dapat ipag-pray natin na maipahayag natin yung gospel ng malinaw. No? Nang hindi contaminated kasi mag-iingat tayo, no? May mga contaminated na gospel. No? May mga nag-evangelize, contaminated yung sinasabi nila. Yung sinasabi nila, sumunod ka sa prayer ko.
pag-pray mo, sumusunod siya sa prayer mo. Pagkatapos mag-pray, sasabihin, safe ka na. Anak ka na lang Diyos. Wala tayong karapatang sabihin yun, tatandaan nito. Kasi mananagot tayo sa Lord kapag sinabi natin mo. Pag tayo nag-evangelize, huwag mo sasabihin sa kanya, ligtas na siya. Ang Lord lang mag-decide niya kung siya ay ligtas na o hindi. Gawin mo lang yung trabaho mo, huwag mo gawin yung trabaho ng Holy Spirit na siya nag-iligtas. No? Yung mga ganun, contaminated yun. No? Nasasabihin, tumayo kayo, pumunta kayo dito sa harap. No? Patatayuin mo rito sa harap, yung mga pastor, no? Iba, punta kayo dito sa harap. Pag-pray ko kayo, taas yung mga kamay niyo. Balik. Dito ba, nakita niyo lang ginawa natin yan. Hindi natin ginagawa yan. Kasi yan yung mga contaminated na gospel, no? Hindi natin gagawin yan dahil wala tayong karapatang, ang trabaho lang natin is to share the gospel, to evangelize, not to save. Yung saving trabaho ng Holy Spirit. No? Kaya nga, sabi, dapat mahayag yung gospel ng malinaw. E paano mahayag yan ng malinaw? Kailangan yung evangelist o yung nagsishare, dapat equip. Kaya napakahalaga na equipping, no? Tinan mo yung ano natin, no? To persuade the unbeliever of the truth of the gospel and equip. And to equip. Ayan ang ating vision and mission. The saints for the work of ministry. Kailangan equipping. Napakahalaga niya. No? Kasi kahit anong sigasig mo sa pag-evangelize, kung hindi ka equip, ay wala. Ang mami, nag-evangelize si Chef na, si Jesus, nabuhay na, ang Diyos siya, nagkatawang tao. Bigla kang tinanong, bakit kailangan kung magkatawang tao ni Jesus? Ano yung sasagot mo ngayon? Meron ba nakakaalam sa inyo kung anong sagot? Pag tinanong tayo, bakit kailangan magkatawang tao ni Jesus? Wala nakakaalam, di ba? Bakit kailangan magkatawan ni tao ni Jesus? Para ngayon, nagpasko, di ba? Yun yung first advent, yung Pasko. Bakit kailangan magkaroon ng Pasko? Ano na lang yung tanong na. Meron ba nakakaalam ng sagot? Nung nag-evangelize ka, tinanong ko ngayon, bakit kailangan magkaroon ng Pasko? No? Kasi, hindi kaya ng tao, total depravity of man ang sagot. Anong sagot? Hindi kaya ng tao iligtas yung kanyang sarili. Man is totally depraved. Kaya kailangan magkatawang tao ni Jesus para si Jesus ang magliligtas sa atin. Diba? Ano mo i-share yung isang bagay kung hindi mo alam? Kailangan ng equipping. Diyan papasok yung ating mga Bible study, yung nadidinig doon sa sermon. No? Kasi pag tinanong ka, okay, may palusot, no? Sige, i-research ko yan. Ganun mga diskarte doon. No? Kasi minsan may mga tanong na napakahirap. No? Yung, kung alam ng Diyos na magkakasala si Eva at si Adan, bakit dinikha niya pa? Diba? Medyo malalim yun. No? Hindi mo alam. Sabi mo, next time magkita tayo, sasagutin ko yun. Kaya bigyan mo ko ng time i-research yan. Tsaka nyo ngayon ako tanungin. No? Pag tanong nyo sa akin, ang sasagot ko, anong malay ko riyan? Joke lang yun. Pero sasagutin ko yun. So ganoon, no? Kailangan natin ng equipping sa evangelism. Kaya nga sabi ni Paul, pag-pray nyo na may share namin ng malinaw yung gospel o yung ebanghelyo. No, verse 5, walk in wisdom toward outsiders, redeeming the time. Ito naman yung mga yung mga hindi naman evangelist. Kasi dito, alam ko, ako hindi ako evangelist. Ako ay preacher, teacher. Yan ang gift ko. Teaching and preaching. Pero wala akong gift na evangelism. Pero kahit gano'n, wala akong gift na evangelize. Meron pa rin ako responsibilidad to share the gospel. Ito yung sinasabi ni Paul. Kung hindi ka evangelist,
walk in wisdom toward outsiders. No? Kapag may pagkakataon ka, i-share mo yung gospel, to share lang. No? Hindi porket hindi ka evangelist, wala ka nang gagawin. No? Everybody inside the church may responsibility, merong function. Kasi nga, di ba, church is a body of Christ? No? Lahat ng parte ng katawan ng tao, merong purpose. Maliban na lang yung bigote nito, hindi ko alam kung anong purpose nito. No? Pero dapat lahat ng part ng katawan ng iglesia may purpose. So, ang sabi ni Paul, walk in wisdom toward outsiders. Nagitin natin yung mga outsiders. Sino yung mga outsiders? Yung mga unbeliever. Kung sila yung mga outsider. No? Redeeming the time. No? Pahalagahan nyo yung bawat pagkakataon. Samantalahin natin yung pagkakataon. No, bilib na ako talaga sa mga yung mga evangelist talaga. Minsan makasakay sa jeep. Binigyan mo ng maiksin pagka lingunin mo lang na ganun yan, yari ka na. God, ganito yan, ganito. No? Ikaw nung katabi kayo sa jeep, kaya pag nakita mo may dalang Bible ko, ayaw mo ma-evangelize, huwag kang lingon. Kasi pag nilingon mo lang na ganyan yan, nakausapin ng God. Hanga ako sa mga ganun nananampalataya. Gifted talaga sila. Ako wala akong ganun gift. Pero kahit na wala tayong gift na gano'n, pwede natin i-share yung gospel sa mga kaibigan natin, sa mga nag-aaral, sa klase, sa mga nagtatrabaho, sa workmate, sa mga nasa bahay, sa kapitbahay. No? I-share natin. No? Yung, kunyari, nagkakwentuhan kayo. Hanap ka ng buka ng pagkakataon, no? Ng opportunity na mai-share mo yung gospel sa kanila. Saka, pag-lingko, lagi kita nakakita, umaalis ka. Nag-church po kami. Nag-church po, buwang na rin po ako. Kung gusto nyo, one time, sama ko sa amin para marinig nyo kung gaano kabuti ang Lord. Yung mga ganong bagay, no? Gawin natin yun. Di ba sabi nga natin, we need to stand out. Eh, kung wala rin tayong pagkakalit pa. Di ba? Kaya nga mahalaga yung equipping. Last verse na tayo. Let your words always be with grace. Kailangan may grace yung... Kung yan nag-evangelize tayo, huwag yung parang galit ka. Sinisigawan mo yung evangelize mo. Ano ba? Hindi ko naman maniniwala na ang Lord ay na si Jesus ang katawang tao para iligtas ka. Ano? Dapat with grace. Alam mo, Brad, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Pasko kasi iniibig, mahal tayo ng Diyos. Dahil hindi natin kaya iligtas yung ating sarili, dahil sa tayo ilikas na makasalanan, kaya nagkatawang tao si Jesus. Huwag mo sisigawan, dapat with grace. Sabi, let your words always be with grace. Seasoned with salt, dapat may lasa. No? Dapat may lasa yung sinasabi mo. May kahulugan. Merong natawag dito, may saysay. Hindi yung pag nagpagbentuhan ka, usapan nyo, wala kang kwenta-kwenta, no? Pero tawanan lang yung tao. Lagyan mo ng kwenta yan. Sabi, so that you will know how you should answer each person. Alam ni Pablo, no, na magtatanong ng mga unbelievers sa atin. So that you will know how you should answer each person. No? Dapat, alam natin, masagot natin yung mga inquiries nila. Magtatanong yan sa atin eh. So kapag may sinishare ka, sigurado yan magtatanong yan. So, kaya nga tayo, diba, anong ginagawa natin? Pagkatapos ng service, magkakaroon tayo ng question and answer, no? Tinatanong ko kung naintindihan nyo yung aking sinabi. At binabalikan ko yung mga mahalaga na dapat nyo tandaan. No? Dapat i-provoke natin. In a good way, ha? Hindi yung ipoprovoke natin silang
sa masama. Yung mga unbelievers, i-provoke natin sila na tayo yung questionin nila. Mas maganda yung gano'n. Ako gusto ko yun. Sa Facebook, yung mga hinahanap ko. Yun, pinoprovoke ako. Kasi doon magsisimula yung discussion. Sabi ko niya, you once saved, always saved. Ano yan eh? Doctrine of Satan yan. Hangin ang gusto kong nababasa. Magkukomento ngayon ako dyan. Dapat i-provoke nyo sila para magkaroon ng usapan. No, si Pablo, gano'n yung strategy ni Pablo, pupunta sa palengke yan, no? Si Pablo, pupunta sa palengke, maghahanap yan ng mga iba-ibang paniniwala. Tapos makikipag-discussion siya. So, dapat ang purpose ng discussion is to win him or her. So, kailangan, i-win mo siya dun sa belief mo o dun sa faith mo. Hindi yung, winner ako. Hindi yun. Hindi yun ang purpose ng debate. Ang purpose ng debate, i-win mo siya dun sa faith mo. Na para magkaroon ng season, yung sinasabi mo ng seasoning. Speak graciously. Build mo yung relationship. Ilumana. Kahit galit ka na, pagpilin ko. Ang kulit nito. Ang dami ko na sinabi, ako naiibig. Okay lang, ganun talaga. Kahit naman tayo nagsimula sa ganun. Hindi natin alam ang scripture, no? Yun yung attract ng mga tao sa atin, no? At yun yung genuine expression of true love and friendship. Sabi nga, bring God's grace into your conversation. Ipakita mo sa kanila yung kung gaano yung biyaya ng Diyos. Pakita mo sa kanila, mag-reflect sa iyo yun. No? Okay po, ayaw natin i-share yung gospel. Kaya hindi natin, lahat tayo, hindi natin, hindi tayo sigurado kung share natin ang tama. I-share mo na lang kung ano ginawa ng Diyos sa buhay mo. No, gaano kabuti ang Lord sa buhay mo. Yung ginagawa mong testimony dito. Nagpapasalamat mo kung ano yung ginagawa ng Lord. Yun lang, okay na yun. No? Mag-glorify ang Diyos doon. Pamamagitan mo. No, kaya nga, a believer must be questionable. No, kailangan mag-stand out tayo. Pag nahalo tayo sa mga unbeliever, sabi nga, be like salt. Dapat aangat yung lasa. Dapat questionable tayo pagkasama tayo sa mga unbeliever. Hindi yung nahalo tayo sa unbeliever, unbeliever ka eh. O mas malala ka pa doon sa unbeliever. Kailangan mag-stand out ka. Kailangan ma-intriga sila sa'yo. Intriguing. Nakaka-intriga itong tao na ito. Lahat kami nag-iinuman. Siya ayaw uminom, ayaw tumigil ng alak. Nakaka-intriga itong, hindi, intriguing in a good way, hindi nakaka-intriga itong tao na ito. Siya yung pinakamaligalig rin. Hindi ganon. Kailangan questionable in a good way, intriguing in a good way, and surprising in a good way. Dapat masusurprise sila sa mga actions mo. No? Tumatawid kayo, meron ka nakita kayo, wala nang ganun ngayon eh. Wala nang Boy Scout ngayon. No, wala nang Boy Scout ngayon. Dahil sa kagawa ng sistema ng pag-aaral, inalis nila yung JMRC. No, yun, tumatawid sa tawiran, yung matanda, doon lang lumakad. Wala ka man lang makita na hay. Kami noon, noong panahon namin, aalalayan namin sa bus.
May makita kaming babae nakatayo, miss, upo ka na, lalo pag maganda. Miss, upo ka na. May mga suplaga, no? Miss, upo ka na. Hindi, okay lang. Upo ka na, miss. Hindi, okay lang. Ibababa na ako. Pag tayo kong gano'n nagalit, sabi lang okay lang din, bababa na ako. Kala niya, paupo pa rin siya, hindi niya alam, pababa na ako. No, wala na mga ganun ngayon, yung mga Boy Scout, yung mga gentleman, wala na. No, sa MRT, sumakay ka, nagkakagit-kita ng ganyan. Mga buntis, nakatayo. May napanood ako na yung matanda, kinalabit yung sa bus. Sabi, hindi ko nakita mo, buntis ko kayo, Inaupo niya yung buntis, yung pala siya, pupulang paa. Kaya pala ayaw nyo paupuin yung buntis. No, dapat ganoon. Dapat questionable tayo, intriguing and surprising. Kasi yan yung magdadrive. Yung curiosity, yan yung magdadrive na usapan. No? Bakit ang haba ng patience mo? Natanungin ka. Kasi ako'y ganito. Ako'y anak ng Diyos. Isa sa mga fruit, isa sa fruit of the Spirit, yung patience. Yung goodness, kindness. Magiging curious sila pag nakita nila kakaiba ka. Huwag yung good thing nga, hindi yung bad. Ito, mukhang mongoloy ito. Huwag naman gano'n. Kailangan yung so good thing naman. Kasi nagkakaroon tayo ng chance to evangelize. To share the gospel. Good way, hindi yung bad way. Kasi pag wala nagtatanong sa atin, sabihin, ganun din tayo sa kanila. Pag walang nagtanong, sabihin yung nakikita nila sa'yo, normal lang. Sila ganun din. Kaya ang title ng ating sermons is Surprising the World, no? To initiate a dialogue or conversation. Kasi kapag nagkaroon ng initiation, nagkakaroon ng opening, na ma-share mo yung gospel, no? Ano ba yung mga question na maaari nila itanong sa atin? No? Kumbawa, nakita nila, no, na itong pamilya na to, alam ko, yung dumadaan sa pagsubok, naghihirap sila, walang ng trabaho yung isa sa mga, nila, tatanungin ka nila ngayon, yung neighbor mo, paano mo hinaharap yung pagsubok o paghihirap? Okay, chance to share the gospel. Sagutin mo siya, kasi may Diyos na buhay. Yung Diyos na buhay ko, yun nagpo-provide ng aming pangangailangan. Hindi nagbe-break sa promise yun, hindi yun nagsisinungan. Ngayon, kung gusto mo makakilala yan, sumama ka namin sa the way, hindi mo i-Bible siya. Diba? Ganun lang yun. No, pag may nagtanong, nakita niyo, tumutulong sa mahihirap. Bakit tumutulong sa mahihirap? Kasi isa nga yun sa mga gift na binigay sa akin ng Holy Spirit. Marami pa, no? Meron pa, bakit mo pinapagamit yung sasakyan mo sa iba? O bakit mo pinagagamit yung mga gamit mo sa iba? Pinahihiram mo. Ganun yung isasagot mo rin. Kasi itong gamit ko, ibigay ng Lord to sa akin. Hindi lang ito para sa akin. No? Bakit ka nagpa-fasting? No? Kasi kailan gusto ko makakausap ang Lord ng masinsina. Bakit mo pinagpalit yung profession mo? Ito madalas natanong na sa akin. Bakit mo pinagpalit yung profession mo sa gawain ng Diyos? Alam niyo sinasagot ko sa kanila? Kasi ayaw ko mag-invest dito. Gusto ko din mag-invest sa akin. Mas maganda investment doon kaysa dito. Dito, yung i-invest mo, hindi magtatagal. Pero investment sa langit, eternal yun. Ganun, no? Isa yun sa mga paraan o effective na paraan
para ma-surprise o ma-intriga yung iba. And kapag sinare natin yung gospel sa kanila, o nag-testimony tayo ng ating buhay sa kanila, that is one way of blessing them. Pag bless natin sila. Kaya yun ang purpose natin, to deliver the most important message. No? Wala nang mas importante pang message sa mundo ito. No? Mas importante ito kaysa sa may message ka na tanggap, may ayuda ka. 10,000 pesos. Hindi. Mas mahalaga yung message na gospel. No? Merong isa, no? Kumisan, dahil sa kapabayaan, no? Merong isang bilibid, no? May nakulong. Nakulong siya. Ngayon, dahil mabuti siya sa loob ng kulungan, binigyan siya ng parol. Yung parol, although laya ka na, pero may responsibility ko pa rin sa kulungan. Kailangan nyo mag-report. No? Sa kanya, nakaparol siya, pero kailangan niya magtrabaho sa isang bukid. Doon niya i-spend yung kanyang parol, period. So, dahil nga mabuti siya, ang nangyari, pinutol na yung parol niya. Pinalaya na siya ng tunay na kalayaan na. Ang problema, yung inutusan na dalhin yung message na siya ay laya na talaga, hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. No? Kasi porket siguro nakita niya, mga scorby kaya, hindi niya ibinigay. So yung convict, bagamat laya na sa tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa niyang pagsisilbi sa kanyang pahok. No? Nakatawa naman siya, and then finally, nung nalaman ng mga taga-bilibid, yung warden mismo ang nag-inform sa kanya. Diba? Kawawa naman sila, diba? Ganun din. Yung mga unbeliever. Minsan kahit galit tayo dyan sa kanila, kapag inisip nyo kung ano ang dadanasin yan sa eternal life, nakakaawa yun sila. Kaya nga yung message dapat i-deliver. No, kailangan natin i-deliver. Dahil yan ang trabaho natin. We are church. We are Christ ambassador. No? Kailangan sabihin natin sa mga foreigner ng isang foreigner sa kingdom. Tayo resident ng kingdom, citizen tayo. Yan yung mga kasama natin dito sa mundo, sila yung mga foreigner sa kingdom. So kailangan nilang malaman yung mga bagay-bagay na tungkol sa kingdom para maingganyo, maikayat natin na sumama sila sa atin. Di ba yung mga ibang bansa, papakita, is found in the Philippines. Pinapakita yung mga lugar dito, yung mga lugar na magaganda rito sa Pilipinas, nakikita. Yan, yung gaya yung mga pinupuntahan natin dyan, Tagaytay, nakikita yan, to attract. Yung mga, i-attract yung mga foreigners, yung mga taga-Maynila, pupunta ng Tagaytay. No? Sa Baguio, makikita mo, lagi nakapost. Para yung mga taga-Cavite, pupunta ng Baguio. Ganon din tayo. Sinishare natin yung ano meron sa kingdom para ma-attract sila pumunta sa kingdom. Tatanungin, paano ba pumunta sa kingdom? Ito yung way. Kaya yung way pumunta sa kingdom. No? Kasi nga, ambassador tayo. Okay? Sa ating pagkatapos, when we live unexpected lives, we find ourselves being questioned by others. Then we have the best opportunity for sharing the hope of Christ with you. Kapag namuhay tayo sa hindi inaasahang paraan, makikita natin ang ating sarili na tinatanong ng iba. No? Kailangan tanongin tayo. Yun ang palatandaan.
Kung gayon, meron tayo napakagandang pagkakataon para ibahagi ang pag-asa kay Kristo sa buhay natin. Kailangan matanong tayo. So gawin natin yung New Year's resolution. No? Gawin natin New Year's resolution 2026. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Lord. No, mamaya bumalik ang Lord. Ano sabi ko sa inyo? Diba sabi ko sa inyo, magbantay kayo. Nagbantay ba kayo? Hindi, tulog kayo sa pansitan. Hindi kayo nagbantay. Tulog kayo sa pansitan eh. Kayo may sabot kayo, nagkakamot ko na ng Lord. I-E-O-U. Kakamot ka na lang. 2026 na. No, lagi natin sinasama sa ating mga prayer na mag-grow tayo. Ano kung mag-grow kung hindi tayo kumikilos? No, nung linggo nga, ang usapan, this is evangelistic. Nagsama ng mga visitor. No, sino lang nagsama ng visitor? Mangilan-ilan lang sa atin. No? Tapos will you expect to grow? No? Kung yung halaman, di mo tinitiligaw, huwag mo expect na mag-grow yan. Kasi wala akong ginagawa para mag-grow siya. Kaya isama natin sa ating New Year's resolution. Huwag yung pagtangkad. Wala nang pag-asa yan. Kahit magtatanong ka, pagpatak na alas 12, hindi ka natatangka. Ganyan na kahit mo, ganyan na. Ang isama natin sa New Year's resolution, Lord, tulungan mo kami na mas marami pang kaluluwa yung pumasok sa loob mo. Tulungan mo kami maging equip para ma-share namin yung gasto. Tulungan mo kami mag-perform o mag-function as a church. Yun yung tunay na pag-ibig. Huwag natin sabihin mahal natin ng Lord, hindi naman tayo kumikilo. Ano ang sabi ng Lord? For God so loved the world. Yung tunay na pag-ibig, tinadala niya si Jesus. That He sent His only begotten Son. Yun yung tunay na pag-ibig. Hindi yung lip, ang tawag ko, lip, yung salita lang. No? Simulan natin. 2026. Next week. Next Sunday, kung nakita tayo, January 4 na. No? Let's start. Simulan natin. Naisip na mag-share. Kwento-kwento lang. Kwento lang. Lagi mo nga sinasabi, targetin natin yung unang mga mahal natin sa buhay. Para walang luhang pupunasan pag nasa langit tayo. No? Okay.